kumain ganun. Ano na ulit? Bawal po kumain. Yung fasting kasi ng mga Muslim, intermittent. Hindi siya yung parang dire-diretso na parang katulad nung kay Kristo na as in 30 days, 30 nights, wala talaga. Hindi ganun. Opo. 40 days, 40 nights pala yan. Basta parang ganun, more than one. Yung sa mga Muslim, ang fasting nila, mula pag sikat ng araw hanggang paglubog ng araw, may eksaktong oras. Ayan, hindi naman ako Muslim, pero masaya kasing mag-fasting na may kasabay. Pahirapan mo na rin lang naman yung sarili mo, dahil sumabay ka na. Ganon. Ganon. Eh, di ba, hindi naman yung tagline ko, Pilipinas sumabay ka na. Eh, ako nga, nakikisabay sa kanila. Ganon. Ganon yung konsepto. Pero hindi siya yung parang completely wala talaga, as in zero talaga. Yung sa mga Muslim, intermittent fasting. Yung sa akin, since di naman ako Muslim, sumabay ako dun. Kasi maganda yung konsepto. Ito may itsura ng katawan ko ngayon. No? Yung tiyan ko hindi na masyadong malaki. Yung pisngi ko kahit paano medyo humpak-humpak na ng konti. Dati na pag nakikita nyo ako sa live, bilog na bilog talaga ako di ba? Ngayon, medyo maganda-ganda na bagsakan ko. Tapos nagkakadibdib na rin. Tapos meron na rin ng konting braso. Sinasabay ko na rin, pati push up. Ganon. Mas masaya kasi brother pagka may kasabay kay. Ganon yung bagsakan. Tsaka, ano po yung benefits ng fasting? Dami, brad. Dami. Isa yung benefits nun, yung kapag ka nagfa-fasting ka, hindi ko lang alam kung pang ilang oras nangyayari yon. Pero isa sa mga research ko na nakita ko, yung kapag ka pala nagugutom ang tao, and this goes in general, pag nagugutom ang tao, yung sistema ng katawan mo, kaysa yung energy napupunta doon sa pagtunaw ng kinain, ang nangyayari, napupunta sa paghanap ng diferensya sa katawan mo na pwede niyang ayusin. So, repairing of damaged cells, mabilis. Isama mo na rin pati yung mga sira ng katawan mo na may parang cyst ka dito ng parang maliit, ganun. Kasama ng natutunaw yung kasi ginagawa niyang pagkain yung mga diferensya ng katawan mo. Sinasuggest din niya ni Ernie Baron nung nabubuhay pa siya. Ang daming sakit ang nagagamot ng fasting. Although, syempre, you have to consult your doctors for it. Hindi pwedeng basta ka nalang diretso fasting ka na tapos may ulcer ka, tapos nabutas yung tiyan mo. Sabi mo, hindi, sabi kasi ni Chester, hindi ako interesado sa ganun. Hindi ako interesado sa ganun. Magpa-check up ka muna, tignan mo muna kung pwede ka bang mag-fasting. Tapos, tsaka ka pa lang, sabi ng doktor, sumangguni ka muna sa nakakaalam, sa specialista muna. Baka mamaya kasi madali mo ako dyan na hindi, sabi ni Chester, fasting daw Ang fasting ako, ano nangyari? Nabutas yung tiyan ko Hindi ako interesado sa ganun. Pero maraming benefits yung pagpa-fasting, brother. Sobrang daming benefits. Isa pa, eto napansin ko din, yung kapag ka nagsimula ka ng fasting mo pagising hanggang a certain number of hours, yung mga iba katulad ni Rain, kung kilala niyo yung hindi ko alam kung Korean ba siya na artist. Basta magaling kumanta, magaling din sumayaw, tapos eventually naging parte ng military. Yung artist na si Rain, kahit ano daw kinakain niya. Pero kailangan matapos muna yung oras ng fasting niya, tapos kailangan din at the same time nakapag-workout na rin siya. Pero kahit ano kinakain niya. Si Rendon napansin ko ganun din siya Si Rendon kumakain, hindi ko alam kung alam ninyo ito Pero si Rendon, as much as kinaiinisan siya ng sobrang daming tao, kilala ko kasi siya personal. Ngayon, hindi biro yung tindi ng grabe ang tindi ng disiplina ng tao na yun. Mula paggising, hindi siya kumakain. Kumakain lang siya alas 7 ng gabi. Tapos ang kain niya, parang halos 1 kilo yata ng ng pork chop na inihaw. Tapos parang 10 itlog. Tapos kabote. Ang carbohydrates niya nagagaling sa kamote. Tingnan mo naman yung ganda ng katawan ni Rendon. Pero isa sa mga pinakamalalaking factors talaga na kinikreditan niya, yung kinakain niya is one thing. Pero ang pinakamalaking factor talaga na kinoconsider talaga niya, yung fasting. Hindi niya binibreak yung fasting na yun. Talagang matindi talaga siya pagdating sa disiplina. And that's all year round. Pag nakita mo yung katawan ni Rendon, rep all year round. As in 12 months. Sa loob ng 1 taon, rep talaga siya. Kahit December, ganun pa rin yung katawan niya. Antindi. Grabe yung disiplina ni Rendon. Matindi yung disiplina niya. Personal kong nakakasama si Rendon And you will understand kung gaano katindi yung disiplina niya sa katawan niya. Tapos makikita mo rin at the same time, yung mukha niya makinis. Isa sa mga kinikreditan niya nun, yung fasting. Kasi pagka nagfa-fasting ka talaga, yung mga diferensya ng katawan mo, matatanggal yun. Yung parang mga acne mo, ganun. Pero yun nga yung sabi ko, kumonsulta ka muna sa specialista.
Kasi hindi naman ako specialista eh. Yan based lang on my research eh. Eh syempre, kung ano yung na-research ko, sinasabi ko lang sa inyo. Pero ito problema, hindi naman lahat ng research ay lalapat para sa lahat ng tao. So kailangan kumonsulta ka pa rin sa doktor. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Eh, yung ano, sir? Yung OMAD ba yun? Yung 1 meal a day? Ganun si Rendon, 1 meal a day siya. 1 meal a day si Rendon. Sobrang dami niyang kumain, grabe. Kung alam nyo lang, sobrang dami kumain ni Rendon, pero isang beses lang siya kumakain sa isang araw. Pag oras ng kainan, ang daming nakalatag sa harap niya. Tapos isang beses lang siya kumakain. Tapos lahat yung sinasaksak na sa tiyan niya. Sabi ko, paano nagkakaasa sa tiyan mo yan? Ang dami niyan, brad. Tapos hindi rin siya tumataba. Tapos ang ganda ng cuts niya, ang ganda ng abs niya, ang ganda ng dibdib, ang ganda ng braso. Yung workout, maliit na bagay lang daw sa kanya workout eh. Minsan isang oras lang sa isang araw, tapos na siya eh. Pero ang pinakamalaking factor talaga, yung 1 meal a day niya. Isang beses lang siya kumakain, ang dami niya grabe kumain. Ang dami sobra. Parang halos 1 kilo yung karne, tapos yung itlog 10, tapos kamote pa. Grabe. Bilib talaga ako sa tao na yun pagdating sa disiplina. Ang tangkad din niya. Hindi na natin pinag-uusapan kung gusto mo siya o hindi. Hindi natin pinag-uusapan yun. Siyempre, that's a completely different story. Pero pinag-uusapan natin yung katawan niya, paano niya na-achieve yun. Ayan, kinikwento ko na sa inyo. Hindi naman din hindi naman din lihim yun eh. Hindi naman parang secret yun eh, rin dun eh. Hindi eh. Open na yan sa lahat, alam ng lahat yan. Hindi nga lang talaga siya hindi nga lang talaga siya masyadong makwento. Pero pag tinanong mo siya diretso, kahit on campus, sabihin niya diretso yun. Yun ang sagot ko rin. Ganda naman ito, sabi na to. Attorney Zamora, Chichester, isa sa dahilan sa panimula ng pag-asenso ng bansang Pilipinas. Marami na mamotivate. Salamat, Attorney. Na-appreciate ko yun. No? Alam mo kayo nga yung dapat nagsasalita sa social media. Ako parang panggulo lang ako rito sa social media. Kumbaga parang ano lang ako, prelude lang, intro. Ako yung intro para sa inyo. Kayo yung dapat nagsasalita sa social media. Kayo yung dapat mga matatapang dito sa social media. Bakit? Naintindihan nyo yung batas eh. Diba? So, yun dapat nagsasalita sa social media. Ako parang sa gigilid lang ako, ganun. Intro lang ako. Pero yung mga doktor, abogado, engineer, architect, yung mga scientist, yung mga astronomy, yan yung mga dapat nagsasalita sa social media. Yan yung dapat nagsasalita sa social media. Gaya nga nasabi ko sa inyo, kung hindi lang talaga nasuya ako sa social media nung panahon ng pandemya, hindi ko pagtsatsaga ilabas yung mukha ko sa social media. Istorbo lang ito eh. Diretsahan, istorbo lang ito. Gusto ko makatulong sa maraming tao. Pero hindi dun sa konseptong kailangan sikat pa. Yeah. Kasi makakatulong ka naman sa mga tao na hindi ka sikat eh. Makakatulong ka naman sa mga tao na hindi ka politiko. Makakatulong ka naman sa mga tao na hindi ka mayaman. Yeah. Marami kang magagawang tulong para sa kahit na kanino. Depende na lang sa kapasidad mo. Pero nakakasuya kasi yung panahon ng pandemya. Pagpunta mo sa Facebook, ang makikita mo, puro prank. Pagpunta mo naman sa TikTok, mga suso naman, nagkakalugan na ganyan. Tuwad-tuwad. Ganun. Wala ka man lang makitang iba eh. Wala ka man lang katututunan. Tapos minsan, ang bad trip pa sa TikTok, huwag kang magagalit sa akin TikTok sorry TikTok pala to. Ang bad trip sa akin sa TikTok, alam mo yung video putol, kainis. Putol yung video. Tapos, putol na nga yung video. Pag nag-live, wala ring review. Hindi mo mapanood yung mga live ng ibang taong gusto mo makita. Nakakainis. Bitin ni. Mabibiting ka talaga eh. Eto kahit pa paano, YouTube, medyo okay. YouTube, pahinga ako ng heart. Heart. Likes. Pahingan likes. Yung 18 nanonood, i-like nyo nga ito. Dali, banatan nyo nga. Mamaya ako magbabasa ng mga ninyo, mga comments ninyo. Pero pahingi nga ako ng like dito. Banatan, dutin nyo nga yung putang inong like na yan. Okay, yun ang sagot ko rin, brother. Follow-up question. Okay na po, sir. Okay, sige. Maraming salamat, brother. Okay, next. Ito, si Ai. Good evening, brother. Taga saan ka? Good evening, brother. Taga saan Taga ka? Manila, brother. Manila. Okay. Taga Manila, mo? brother. Ano masasabi mo sa brother, sa mga nag-exist na ngayon, na mga addict? Damadami naman kasi sila ngayon eh. Ganun talaga pagka hindi yun ang plataforma ng presidente. Kumonti sila nung panahon nung panahon ni Duterte. Ngayong panahon ni Bongbong, hindi naman kasi yun ang primary na pinagkakaabalahan. Nakikita ko naman in fairness naman doon sa dalawa, meron silang mga platapormang gumagana.
nung mga panahonan nila. Katulad halimbawa sa Duterte, panahon niya, ang trabaho mga adik mabawasan. Nabawasan naman talaga. Panahon ni ni Bongbong, ang trabaho naman palawigin yung mga negosyo. O nakakuha naman tayo ng foreign investors sa Pilipinas. Tapos yung mga negosyante rito sa Pilipinas, yun nga lang, mga oligarchy. Yung mga oligarchy ang nagsasabi rin na ngayon lang daw sila nakakita ng presidente sa haba ng panahon na buhay sila na sobrang accessible sa private sector, lalo na sa mga mayayamang negosyante. First time daw silang nakachamba ng ganun. Syempre nakikita mo naman, 'di ba? Yung mga yan ang bumubuo sa majority ng GDP ng Pilipinas yung mga mayayamang negosyante. Yun nga lang, hindi ang plataforma nakatutok sa ordinaryong taong bayan. Yun nga lang medyo nakakalungkot, medyo masakit yun pagdating kay Bongbong. Kasi Parang hindi priority yung pinangakuan hindi priority yung Pilipino. Hindi naman sa ganun, hindi naman sa ganun. Pero pinangakuan kasi tayo ng 20 pesos na bigas Hindi ko nakakalimutan yun Oo nga, no? Pinangakuan tayo ng 20 pesos na bigas, di ba? Pero, in fairness naman din kay Bongbong, di ba? Okay, so yan ang downside, yung 20 pesos na bigas na yan. In fairness naman din kay Bongbong, yung yung foreign policy niya maganda. Ang foreign policy niya, dumikit tayo sa mga kalaban ng China at saka mga neutral sa China para hindi tayo masakop ng China, which is good. Yun ang dahilan kung bakit ang Amerika nagpadala dito ng mga missile. Yun din ang dahilan kung bakit ang Australia nagpadala din sa atin ng mga ayuda rito, ng mga may kinalaman din sa military equipments. Ang ang India nagpadala ng battleship nila rito. Nakita niyo yun. Nakita niyo yun in the past na bumisita dito yung battleship ng India. Only goes to show na maganda yung ginagawa ng presidente. Nakikipag-alliance tayo sa sobrang daming bansa. Yun ang sagot ko ron. Tungkol sa mga adik, wala, mahirap sagutin ng diretso yan kasi wala naman tayong statistics na dumami talaga yung mga adik sa Pilipinas based on statistics Yun nga lang, syempre nakikita mo na naman yung mga bagong krimen na naman na ginagawa na naman ng mga adik. Yan, hindi mo rin pwedeng itanggihan. Kahit wala ka statistics, makikita mo talaga yan. Yun ang sagot ko ron. Parang dito sa atin, tawag dito, yung poverty dito sa atin, parang mas tumataas gawa ng politika Hindi ko sigurado. dito sa atin. Hindi ko nakita Kasi hindi ko feeling nakita yung percentage. Makikita mo yan sa unemployment rate, brother. Sa unemployment rate at saka merong SWS survey na nararamdaman mo bang mahirap ka? Meron yung SWS survey at saka sa unemployment rate. Dun sa dalawa na yan, magiging magandang indicator yun. Para malaman mo kung mas dumami ba yung mahirap kaysa sa mayaman. Siguro dahil wala na rin masyadong pumapasok na investor sa atin. Marami pumapasok na investor. Marami pumapasok na investor. Kasi syempre, si Bongbong mismo ang kumukuha ng mga investor galing sa iba-ibang bansa Nga lang, syempre, ikaw man yung investor dahil nakikita mo yung sigalot ng dalawang politiko na isa dating presidente, isa bagong presidente, alam mo, magdadalawang isip ka Kasi pagka may ganyang anong difference ng pagtanggal nila ng Pogo? Nag-i-exist naman ngayon yung gambling sa social media, sa e-wallet, mga ganun. Tinanggal nila yung Pogo. Magkano annual year na pumapasok sa gobyerno? Billion. Tapos tinanggal nila. Tapos yung existing ngayon na tawag dito, hardcore. Talamak ngayon. Nakikita ko yun. Isa sa mga bagay na baka hindi mo lang na-consider dun sa konsepto, yung mga Pogo kasi, tax evaders Marami sa kanilang hindi talaga nagbabayad ng tax, ng tama. Isama mo pa yung konsepto na marami silang ginagawang kalokohan dito sa Pilipinas Yung dami ng rape cases sa loob ng Pogo, yung dami ng yung dami ng mga taong nawawala. Tapos isama mo pa yung mga iba-ibang mga businesses within the boundary ng Pogo na alam mong straight out illegal. Katulad nung isang nakita niyo yung isang Pogo na ni-raid nila sometime in the past. Meron siyang sariling torture chamber sa loob ng opisina ng Pogo. Hindi ko alam kung nakita niyo yun. Hindi, nabalita napanood Yun mismo. Social yun ang sinasabi ko. So ngayon, talamak naman talaga yung torture dyan, mga Understood. Yun nga yung dahilan kung bakit tinanggal yun. Isa pa, kung hindi nyo napapansin din, strategic yung paglalagay ng Pogo ng China. Kasi yung mga pinaglalagay na Pogo dito, inilalapit nila sa military bases. Bakit nagkaganon? Diba? Kailangan talagang gawan ng paraan. Kasi wala ka namang mali, baka natitiktikan na pala tayo Yun. Tama. Yes, I agree naman. Follow-up question, brother. Nothing, may iba naman. Okay, sige. Thank you very much, brother. Salamat. Bye-bye. Okay, next time. Peace, rock. Magandang gabi sa inyo, YouTube.
So naka-live din pala ako sa YouTube. Dun sa mga hindi makapanood ngayon, live ako ngayon sa YouTube. So kung sakali man na natapos nyo ito o kapapasok nyo pa lang, pwede nyo i-review yung live sa YouTube. Yung mga nasa YouTube, pengi nga ako ng dagdag na likes dito. Isra, good morning brother. Taga saan ka? Yes, good morning, boss. Boss, anong stand mo sa 20 pesos na bigas? Realistic ba yun? I don't think so. Diretsahan, hindi ako sigurado. Hindi, palagay ko hindi. Kasi magkano na ang ano eh. Teka. Kung ang pinag-uusapan natin 20 pesos na palay, realistic 'yun. Pero 20 pesos na bigas, malabo sa sabaw ng puset 'yun. Magkano pinakamurang bigas ngayon? Baka nasa 40 o 50. Hindi kasi ako bumibili ng pinakamurang bigas eh. Kasi dito, kung ano yung binibili namin dito, yun na rin yung kinakain namin. Ang binibili namin dito, Coco Pandan eh. Ngayon, nagpalit kami ng ng brand ng bigas kasi yung Coco Pandan, turns out marami palang peke. Kaya pa sabi ko, yung Coco Pandan, itong mga nakaraan, ang hirap sa ingin. Hindi magkaintindihan, sakto naman yung dami ng tubig. Minsan malata, minsan naman hilaw. Yung pala, may mga peke pala na Coco Pandan. Alam na kung saan galing. Di ko alam. Diretso, hindi ko alam. Basta nag-research ako sa Facebook. Sinasabi rin nila sa Facebook na may mga peke pala na Coco Pandan. Ngayon, ang nangyayari, either hinahaluan daw ng ibang bigas tapos tsaka hinahalo na ganun para wala sa hulog ganun. Siyempre, para mabenta nila ng mahal yung kalahati nun. Kasi kung, 900 lang yung kalahati per kilo, tapos yung kalahati nun, hinaluan mo ng Coco Pandan, o buo talaga yun, talagang peke lang talaga. Malaki talaga profit. Kasi 1130 ang bili ko sa Coco Pandan dati. Ngayon, magkano yung bigas natin, brother? 1,020. O isang sako ng bigas ngayon, binibili namin 1,020. Pag dinivide mo yung 1,020 into 25 kilos, tayo nga akong calculator, brother. Nasa calculator natin? Nasa calculator? Tinago niyo yung calculator sa lugar na hindi makikita. Ano mga dyan? Kwentahin nga natin to. Ito na natin. Calculator rin natin. Calculate natin. Calculator. Ito. Calculator. 1,000 ano yan? 1,030? 20? 1,020 divided by 25 kilos yan ha. Lumalabas 40 pesos. 40. Ngayon, yung bigas na yon, mura siya kapag binili mo ng bulto. Pero syempre, yung binili mo siya ng per kilo, may patong pa yan eh. So siguro, I will say 45, 48 pesos siguro yan per kilo. 45, 48 pesos per kilo. Basta less than 50 pesos per kilo. Lumalabas yan, less than 50 pesos. O baka 50 pesos sarado. Kasi kapag tiningi-tingi mo yan, tumataas ang presyo niyan eh. yung binibilan namin, malaki supplier yun. Nasa 51 siya sa tindahan. Ano ba yung natin? Ano yung tatak ng natin? Aroma? Master Chef? Ayun. Aroma Master Chef. Yun yung bigas namin dito. Masarap yung bigas na yun, in fairness. Boss, bango pa. Pagka bagong luto yun, binuksan na ganun, ang bango, bagong luto yung kanin. Amoy na amoy dito yung bagong boss, luto. May line up. Question lang, boss. May line up ka na ba ng mga senators? Meron akong sarili ko, pero hindi pa buo. Pero ayoko ring mag-endorso, brother. Diretso, ayoko talaga. Kung meron man ako, sa sarili ko lang yun. Wala ka namang kasi lahat sila tinitignan ko. Diretso lahat sila tinitignan ko. Lahat sila may kanya-kanyang baho eh. Nakibalita rin ako sa mga tropa, inisa-isa ko yung lineup ko, putang ina, lahat din sila twisted din ng utak eh. Yun ang bad trip eh. Lahat sila twisted ng utak. Sa totoo lang, boss, nung una, detractor mo ako eh. Nung una, hindi ko magets kasi yung sigaw-sigaw. Ngayon ko lang naintindihan. Yun ang kulang sa lipunan, brother. Yung tapang sa pagsasalita, isama mo pa yung tibay ng mga pananalita. Tibay ng mga punto. Yun ang kulang sa lipunan ngayon eh. Kung mapapansin mo, brother, ang mundo ngayon punong-puno ng information. Pero how you decipher those information para makarating sa tenga ng mga tao sa paraang madaling maintindihan, wala na masyado eh. And it is upon me as a public speaker. It is upon me as a public speaker para makuha ko ang atensyon ng publiko.
Ngayon, ang pinakamabilis na paraan Maganda. para makuha mo atensyon ng publiko, yung tunog ng galit. Maganda boss, latag mo rin yung lineup ng senators mo para at least yung fan base mo may idea kung okay ba tong mga to. Ang problema ko, brother, pagka naglatag kasi ako ng lineup ko ng mga senators, imposibleng hindi sabihin ng mga tao na binayaran ako. Diretso ayoko nga tumanggap ng pera galing sa politiko eh. Kung alam niyo lang, puta, ang daming nag-o-offer sa akin. Yung mga sekretaris ng mga politiko, ang kukulit nila. Kanya-kanyang pataasan ng presyo kung magkano ibabayad sa akin. Sila na mismo nag-iimbento ng presyo. Tapos yung mga presyo nila, ang layo talaga. Hands down, masasabi mo diretso, kung mahirap na tao ka, diretso, yan yung mga too good to pass on. Kapag mahirap na tao ka, ordinaryong taong bayan ka, o maliit na vlogger ka, sasabihin mo too good to pass on yan. Hindi mo mapapalampas yung ganung kalalaking mga opportunity. Maraming kakagat doon, boss. Pag inopera ng ganun, maraming kakagat. Allegedly, kung TV nga, binayaran daw ng 50 eh. Imagine 50 million pesos para ikampanya ang Solid North. Ito, alleged lang ito ha. Alleged lang ito. Siyempre, nanggaling yan sa unconfirmed source. Galing sa unconfirmed source. Pero 50 million daw ang ibinayad kay Kong TV at saka kay V para ikampanya ang Solid North. Magkano kaya binayad kay Toyo? Diba? Hindi naman alleged na yan, boss. Hindi naman para Unless na lang ng ganun. tanggapin, unless na lang talagang sabihin talaga ni Kong TV. Kasi hindi naman natin alam eh. Alam mong there's some figures to it. They also probably believe in those politicians. Pero sa ganong kalaki, parang medyo, ano yun? Diba? Gets mo? Parang masyadong malaki yung tunog. Yes. Pero hindi rin naman katakataka na babayaran si Kong ng ganon at si V ng ganon kasi pangalan nila yung nakataya eh. Pangalan nila eh. Yes. Yung brand nila eh. Brand nila yung dinadala eh. Exactly. And diretso, yung offer sa akin, brother, hindi biro. Kung alam mo lang. Ayoko na lang magsalita eh, tungkol dyan eh. Pero I just want to tell you, Pilipinas, na politiko ka, diretso, sasabihin ko lang sa'yo, kahit magtropa pa tayo, hindi mo ko kayang bayaran para ikampanya. Baka pwedeng tulungan kita sa kampanya mo, pero hindi ako tatanggap ng pera galing sa'yo. Yung konsepto lang na dahil matagal na tayong magkaibigan, mula pagkabata, yan, baka. Baka, kasi kilala kita personal. Pero kung alam kong tiwaligan, ba't naman kita po-promote sa mga tao? Kaya kung mapapansin ninyo, pansinin ninyo, wala akong pinopromote na politiko. Wala pa kayong pangalan ng politiko na narinig galing sa akin na sinabi ko sa inyo, iboto nyo. Wala pa. Ang daming nagme-message, yung mga sekretary lang, mga campaign managers lang ng mga mukhang politiko eh. Kalawat kanan ng message sa akin eh. Dumadaan pa galing sa mga kaibigan ko. Galing sa mga kaibigan kong influencer na si ganito, tumawag sa akin. Brad, sabi ni ganitong politiko, baka pwede ka daw sa ganitong araw. Kahit isang araw lang daw. Tignan ko, brother, schedule ko ah. Bago mo tignan yung schedule mo, eto yung presyo. Sabi ko, wow. Wow. Sayang, boss. Mabuting Sayang. pangalan ay maiging piliin kesa malaking kayamanan. Huwag mo kakalimutan, brother. Mabuting pangalan ay maiging piliin kesa malaking kayamanan. By far, yung pinakamalaking lumapit sa akin, less than 10M. Diretso na lang, less than 10 million. Ang kontrata, mula dun sa pumirma ko hanggang matapos ang campaign period. Bugbog yun, bugbog. Alam mo ang request? Tigil ko muna Project 1M. Di na. Di na. Sorry. Magtotropa tayo. Kung mapanood nyo man ito sa mga politiko na tropa ko, magtotropa tayo. Nagkakaintindihan na tayo. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko pwedeng itigil ang Project 1M para lang sa pangangampanya ninyo. So pagpasensyahan nyo na, hindi naman sa pagka-arrogante. Huwag nyong mapagkamalian. Ako si Chester, na tropa ninyo. Hindi sa pagka-arrogante kaya ako kayo tinatanggihan. Tinatanggihan ko kayo ang dahilan kasi mas kailangan ako ng mga kapwa-tao ko dito sa Project 1M na makatulong ako sa kanila, na maipakita ko sa kanila kung paano pumunta sa 1 milyon. Mula dun sa pamamasura galing sa Tondo. Hindi ito para tatanggap ako ng mga deals at mga transaksyon tapos ako magkakapera. Hindi
Hindi, alam niyo yan. Kahit yung mga tropa ko na negosyante na nakikisuyo sa akin, baka pwedeng i-promote mo naman yung brand ko. Alam niyo na yun, hindi ako tumatanggap sa ngayon. Sa ngayon, hindi ako tumatanggap ngayon ng kahit na anong promotion. Kahit magkano pa, hindi ako tumatanggap. Kasi mas importante sa akin So, yung hindi buhay ng sarado mga yung pinto, kapwa-tao ko. boss. Hindi ako magpo-promote ng politiko. Let's Hindi just put it. sarado yung pinto, boss. Hindi ako magpo-promote ng politiko. Diretso na lang. So, hindi, Kung tungkol hindi sa sarado yung pera, pinto, boss. Kasi kung tungkol sa ngayon, pera, boss, diretso, kung tungkol sa pera at babayaran ako ng politiko, wala akong pakialam sa pera. Sorry. Sorry. Wala akong pakialam sa pera. Hindi mo ako kayang bayaran, brother. Pagdating sa politika, usapang politika, kung hihingi ka ng tulong sa akin tungkol sa negosyo mo para makilala ng taong bayan ng negosyo mo, baka may pag-asa. Pero hindi muna ngayon. Antay ka muna, tapusin ko lang muna sandali Project 1M o baka magkaroon ako ng programa kasi alam mo iniisip ko rin brother, ito nasa isip ko rin at the back of my mind. Gusto ko rin ipakita sa mga tao yung diretsahan gusto ko rin ipakita sa mga tao kung paano maging matinong influencer. Kasi dumadami na mga influencer ngayon Tapos yung mga influencer nila ginagamit nila sa kalokohan kumbaga kung sino na lang yung maunang mag-offer sa kanila dahil may fanbase sila. Ganun Ang nangyayari tuloy, yung mga aggressive na klase ng negosyong kasirauluhan, yun ngayon yung mabilis sa pagkuha ng mga influencer. Yung mga bait, yung mga sugal, yung mga politiko, yung mga kalokohang klase ng ipopromote sa mga tao, sobrang aggressive nila. Sobrang aggressive nila sa pagkuha ng influencer. Ngayon, ako naman, gusto kong ipakita sa mga tao kung paano sobrang dali lang naman kapag influencer ka, sobrang dali lang talagang gumawa ng pera. Pero ito problema, maraming influencer, hindi nila alam paano gumawa ng pera. Ang daling gumawa ng pera pag influencer ka. Sa totoo lang, boss, yung mga influencer ngayon, masyado nang naging aggressive yung approach. Okay lang yun Sa akin, diretso, influencer ka, dapat nga, ikaw yung aggressive pagdating sa pagkuha ng mga deals. Bakit? Kasi pag hindi ka aggressive sa pagkuha ng mga deals, your funds will dry out. Pag naubusan ka ngayon ng pera, kung sino na lang yung unang lumapit sa'yo, nakasirauluhan yung klase ng ipopromote mo, wala kang choice, tatanggapin mo yan. Katulad ng isang tropa na lumapit sa akin ito nakaraan, vlogger din yun, humihingi ng sorry. Kasi alam niya na hindi talaga ako sumasang-ayon sa mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Kaya siya naman, lapit siya sa akin, Chess, pasensya ka na kasi nagpo-promote ako ng sugal ngayon sana wag kang magalit sa akin. Sabi ko, choice mo naman yan, brother Alam mo yun, pagdating sa social media, bumibira ako dyan sa mga yan. Wala, tikob mo na lang ang tenga mo. Kunyari, di mo na lang naririnig yung bira ko. Pero ano ba dahilan? Bakit nagpo-promote ka na ngayon ng sugal? Kasi parang kahapon lang, matindi ang dignidad mo Hindi, Chess, kasi yung nanay ko kasi nasa ospital. Nagkaroon ng malaking bill sa ospital, tapos di ko kaya paggamot yung nanay ko. Brad, ayaw umawala yung nanay ko Tapos umiiyak. Valid naman, boss. Valid naman yung reason. Naintindihan ko siya dun sa ganong parte. Kalang, yun nga yung sinasabi ko, mga influencers, dapat kayo yung aggressive sa pagkuha ng paid transaction. Huwag kayong mag-antay na lang na dahil maraming nanonood sa views ninyo, sa mga videos ninyo, yung mga views na nako-convert sa pera, yung monetization, yun mismo yung pinagkakakitaan nyo na primary. Okay yun, pero eventually that will dry out. Titigil din yung monetization na yan. Bakit? Hindi na nagtutugma yung dami ng influencers at saka yung mga nagpapa-ads. Tingnan mo ang Facebook, 'di ba? There was a time in the past na 25,000 views is 1 million views is equivalent to 25,000 pesos. Sobrang konti pa ng mga influencers ng mga panahon na 'yon. Maka 1 million views ka, 25,000 pesos ang kikitain mo. Ngayon, maka 1 million views ka, swerte ka na maka $10, $20, baka $50 lang ganun, 2,000 para sa 1 million views mo. Ang laki ng niliit yata. Malaki talaga. Bakit? Sa dami ng influencer sa Pilipinas, syempre kailangan hatiin yung ads money. Hindi naman kasi lahat ng views, hindi lahat ng yung 1 million views mo nakapanood ng ads galing sa'yo. Hindi nakakapanood lang. I-skip yun. Ni-skip pa yun, boss. Isa pa, hindi rin lahat ng 1 million views na yun, merong ads. Merong parte ng 1 million views na yun na walang ads. So, obviously, wala kang kita dun. Ganun. So ngayon, yun nga yung sinasabi ko sa mga influencers. Influencers, makinig kayo ngayon. Influencers, pakinggan ninyo ko. Maging agresibo kayo sa paggawa ng pera habang influencer kayo. Ang ibig kong sabihin, kayo na mismo yung lumapit sa mga brands at sa mga negosyo para i-promote ninyo yung mga negosyo nila.
Bakit? Para hindi ka maipit sa pera. Bakit? Ginawa mo kasing hanap buhay ang pagiging vlogger eh. Masama ba yan? Hindi. Pero dapat alam mong gawin ng matino yung pagiging vlogger mo. Bakit? Impluwensya yan eh. Naglalaro ka ng impluwensya mo. Ano ngayon ang ibig sabihin? Pag hindi maayos ang paglalaro mo ng impluwensya mo, baka may ma-impluwensyahan kang gumawa ng kagaguhan. Diba? Yan yung Last sinasabi question, ko. boss. Sige brother, go. Opinion nyo dun sa zero remittance. Hindi pa buo yung ano ko eh. Hindi pa buo yung ano ko, yung opinion ko tungkol do sa zero remittance eh. Pero one way or the other, I have to make an opinion about it kasi tinatanong ako ng mga tao tungkol dyan. Ang dami yung nagtatanong sa akin tungkol dyan. Malaki ba yung impact niyan sa atin? Malaki ba ang impact niyan sa atin? Pinaka maaapektuhan yan, hindi yung ekonomiya. Kasi isang linggo lang naman yan, tas eventually, alam mo yun, ibibigay din nila yun eh. So magkakabugsuan ng Yes, sobrang boss. daming remittance din naman after 1 week. Ito ngayon ang problema, Yes. yung pamilya nila magugutom. Yung pamilya nga eh. Parang sa akin, ang tingin ko doon, boss, kung mahal nila yung pamilya nila, bakit nila, di ba? Bakit zero remittance? Ang concern naman nila is kaya sila nag-abroad para sa family. Bakit na magsi-zero remittance, di ba? Medyo walang sense. Ang sense kasi nun, para maintindihan ng gobyerno kung gaano kalaking suporta meron si Duterte. Yun ang sense nun eh. Nagigets ko yung konsepto na yun eh. Naiintindihan ko yung konsepto na yun. Kasi you have to understand it on the standpoint ng mga taong nagsulong ng zero remittance, isabay mo na rin yung mga taong sasabay dun sa zero remittance. Naiintindihan ko yung sentiment nila eh. Bakit? Kasi wala nga naman sa hulog kasi yung pagkakadala kay Duterte sa ICC. Kasi nga, hindi nga sumunod sa due process. Ano due process? Yung ICC din mismo ang naglagay, which is Article 59, Section 3, na dapat dumaan muna sa gobyerno ng bansa kung saan galing yung tao na yon, tapos tsaka ngayon didiretso sa ICC. Pag pinayagan. Ito problema, hindi dumaan sa gobyerno natin. Binaypas yung parte na yun. So nagkakaintindihan na tayo dun sa parte na yun na hindi nasunod yung due process mula dito sa Pilipinas papunta sa ICC. Plus, alam mo yun, dating presidente ng Pilipinas yan eh. Malaki talaga suporta dyan. So naiintindihan ko yung konsepto nila na gusto nilang ibalik si Duterte sa Pilipinas at dapat dito litisin kasi wala na nga naman kasing jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Naiintindihan ko yung konsepto na yun eh. Naiintindihan ko yung konsepto na yun. So ngayon, ang pinaka bottom line, we will just have to let it roll. Yung zero remittance, wala, tiisin na lang ng pamilya. Ganun talaga eh. Tiisin na lang ng pamilya kung sino man yung sasabay doon. Kasi alam mo, ang bottom line naman, hindi ka naman kasi talaga dapat kasi umasa doon sa OFW para sa pang-araw-araw mo. Maliban na lang talaga, wala ka talagang ibang maaasahan at hindi mo talaga kayang maghanap buhay gaya ng minor de edad ka o senior citizen ka o PWD ka o may sakit ka. Pero ang bottom line yan, hindi ka dapat umasa sa OFW kung ordinaryong taong bayan ka at kapatid ka lang naman ng OFW at wala ka namang sakit at wala naman diferensya ang katawan mo at matino naman ang isip mo at hindi ka PWD at hindi ka senior citizen at hindi ka na rin minor de edad. Dapat magtrabaho ka. Bakit umaasa ka kasi sa OFW? Yun. Yun ang masasabi ko ron. Ayun lang, boss. Yun lang ang aking katanungan. Baba na ako, boss. Salamat, brother. Thank you. Okay. Next tayo. Dang ka nakakatawa to. Akit nga natin to isa. Ang pangalan niya, hindi ako yun. All caps pa, hindi ako yun. Okay, sige. Sana ako bakit. Mukhang wala yata. Okay, magkakit tayo ng isa pa. Magkakit tayo isa pa. Priv. Mukhang wala to, hindi ako yun. Sayang. Ganda pa naman ang pangalan niya. Walang basher ngayon, ano? Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, taga Sambales ako. Sambales. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano masasabi mo sa dun sa mga ginagawang pagpatay ng Iglesia ni Cristo? Wala namang ebidensya directly linking dun sa pagpatay. Maliban na lang siguro dun sa isa ron sa mga kaso na yung 5 estudyante ng PUP na nakalaban sa basketball na ipinasok dun sa kapilya, binlow-torch yung mata, pinagpapalo yung ng tubo, etc. etc. Tapos itinapon sa Lambingan Bridge. Hindi ko alam kung alam ninyo yun. Pero nasa Google yun pag ginugol ninyo. Pero other than that, ngayon, meron akong mga balita katulad nung kay Goldagan
Pero wala naman talagang direct na ebidensya linking Iglesia ni Cristo dun sa kung sino man yung hitman. Yun. Walang ebidensyang diretso, brother eh. Walang ebidensyang diretso. Isa pa, kung may ebidensya, ba't hindi nagsampa ng kaso? Yun ang isa sa mga trouble natin sa justice system ng Pilipinas eh. Ikaw na yung naagrabyado, ikaw pa yung obligadong magsampa ng kaso. Tapos, syempre dahil krimen yan, presumed innocent until proven guilty. Yun, isa sa mga trouble natin. Pero overall, wala naman ako narinig na balita na diretso linking yung isang kaso towards Iglesia ni Cristo. Ang naririnig natin ng majority, allegations. Yun ang naririnig nating majority, allegations. Follow-up question, brother. Isa ka bang agnostic? Hindi ko alam. Diretso, hindi ko alam. Hindi ko masasagot ang diretso yun. Kasi minsan Kristiyano ako, minsan hindi. Ikaw nang bahalang humatuloy sa akin kung delikado. Kristiyano ako, hindi. Delikado ba sa ating demokrasya yung pagkakaroon ng fifth state? O yung pagkakaroon ng isang reliyon ng kapangyarihan sa gobyerno? Dapat naman talaga kasi may separation of church and state. Hindi naman tayo nag-uusap na tungkol dun kasi meron naman na yun sa sa ligang batas eh. Meron na yun sa constitution na separation of church and state. Nga lang, syempre, every now and then nasusupersede yan, every now and then nababypass yan. Bakit? Kasi may mga religion na nakikialam sa politika. May mga politiko rin naman na nanghihingi ng tulong sa religion. Di ba? Magkaabilang panig yan dalawa eh. Pareha sila loko-loko eh. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Kapag na-impeach pa si BP Sara, marami bang mabubulgar na mga katotohanan na matagal nang hinilihim sa dilim ng isang mga religious group? Hindi ako sigurado. Maaari na Hindi ako sigurado. Depende kasi yan dun sa kung ano man yung grounds for impeachment eh. Siyempre, merong grounds for impeachment. Kung ano man yung grounds for impeachment, yun lang yung dapat pag-usapan. Within the boundaries of the grounds for impeachment lang. Pero other than those grounds for impeachment, duda naman ako may mga iba pang mga bagay na mauungkat. Kasi, di ba, kung ano lang yung dapat pag-usapan, yun lang yung dapat pag-usapan pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa legal. Yung mga bagay na hindi kailangan pag-usapan, syempre, lilimitahan na yun ng kung sino man yung in charge. Ganon yung konsepto ng pagdinig eh. Lahat ng pagdinig, nililimitahan kung ano man yung eksaktong isinampa lang, yun lang yung dapat pag-usapan. Yung hindi isinampa, then hindi na dapat pag-usapan yun kasi wala namang sense na pag-usapan yun dahil hindi naman kasali yun sa mga isinampa. Siguro sa Senado, yan, sa public hearing. Yan siguro baka sa public hearing. Pero kung sa impeachment man diretso, legal case kasi yung impeachment eh. And that also means when it comes to impeachment, kung ano lang yung mga bagay na impeachable offense, yun lang yung pag-uusapan dun. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. ito follow-up question. Mangingi lang ako ng advice kasi regarding dun sa sinabi mo na yung kung wala ka namang sakit, kung hindi ka naman PWD, minor de edad ka, pero ikaw mismo yung nag-aalaga sa tatay mo kasi na-stroke, hindi ka rin makapagtrabaho, hindi siya makalakad kasi kailangan magbantay sa kanya, kailangan mag-alaga. Ano masasabi mo sa kanya na maaari niyang gawin hanap buhay kahit na nasa bahay siya na nagbabantay ng tatay niya? Marami, brother. Maraming pwedeng maging hanap buhay sa bahay. Isa yung pwede kang magtinda sa labas ng bahay ninyo. Doon lang din, within the vicinity din ng location, habang nagbabantay sa tatay mo. Isa rin naman yung pwede kang mag-TikTok affiliate. Isa yung pwede kang magbenta ng kung ano-ano sa internet. Maraming pwedeng gawin, brother. With the power of the internet, maraming pwedeng gawin yan. Hindi katulad dati na kapag gumabi na, wala nang bibili sa'yo ng kahit na ano. Ngayon ang mundo, halos 24/7. Buong mundo ngayon, halos 24/7 na eh. Hindi na gaya dati na kung sometime around the 80s, 70s. Ang balita ako nun, pag tumungtong ng alas 7 ng gabi, alas 8 ng gabi, parang masyado ng late yun. Parang nasa labas ka pa ng bahay at halos wala ka nang kayang gawin kasi halos lahat ng mga tao nasa mga bahay na, patulog na. Ngayon, sa tindi ng kapangyarihan ng internet ngayon, kahit na madaling araw, kaya mong bumenga-benga eh. Tinan mo, isipin mo na lang yung nagaganon. Nakita nyo yun? Kumikita ng pera yun ha. Thank you for the roast. Pakita ko sa'yo. Ito, papakita ko sa inyo. Sample. Diyan ang gift nga. Diyan ang roses. May nagbigay. Thank you for the roses. Smells so good. O, tinan mo, may piso na. May nagbigay ako. Takin na dyan. Tama na, okay na yun. O, diba?
Tama yan, oh, may pera na kagad dun. Yun, kita niya. Ayan, may pera dyan. Seryoso, may pera dyan. You just have to be entertaining enough. If you're giving value to the people who are giving you money in exchange, they will happily give you their money. Ganon kasimple. Punta mo? Ganon kasimple. Hindi siya ganon kakomplikado, brother. You just have to be entertaining enough. Maliban na lang siguro kung magbebenta ka ng mga items sa social media, sa pag-TikTok affiliate yan, lakas eh. Pag-TikTok affiliate, sipi mo yung mga, mapahit ako sa'yo. Yung mga nandito, ay, wala palang option dito, hindi ko pala nakikabit. Merong option para ikakabit ka ng link dito eh. Tapos titignan ng mga tao ngayon kung ano yung link na nakalagay doon. Tapos ano ba, katulad sa akin, meron ditong ay, wala pala rito sa Project 1M. Doon sa kabilang Facebook ko, ay sa kabilang TikTok ko, meron dong nakakabit yung sabon na kulay itim. Diba? Ngayon, yung sabon na kulay itim na yun, every now and then, may bumibili pa rin naman nun eh. 140 pieces na ngayon na benta ko eh. O di may commission na ako, parang halos 2,000, ganun. O pagka gumawa ka ngayon ng video, o di alam ba, nag-live ka. Ito tip ko sa inyo. Yung TikTok affiliate, pakinabangan nyo ng gusto. Pakinabangan nyo, lakas kumita nun. Yung TikTok affiliate, ito tip ko sa inyo, para hindi na kayo mahirapan, then nag-live ka, nagbebenta ka ngayon. Kung ano man yung binibenta mo, bala ka na. Basta nandito yung yellow basket. So, nandito yung yellow basket. Tapos, bili kayo, bla bla. May binibenta kaming napakalupit po nito. Ito po yung Project 1M na baso ni Chichester. Although wala naman akong binibenta nito kasi binigyan lang sa akin ng customer to eh. Pero ito po yung Project 1M, bla bla. Tapos nandito ngayon yung link. Bili kayo, andito yung link. Ito po yung link. Ding 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 ding. Bili kayo ng baso, bili kayo ng baso. Ganun. Tapos, ang gawin mo ganito. May mga bumili na, 'di ba? 1 oras, 2 oras ka halimbawa na nag-live, nagbebenta ka ng kung ano man. Meron ditong option sa TikTok para i-download mo yung ni-live mo na video. Punta ka lang sa settings, tapos live, tapos pwede mong i-download ngayon yung video na ni-live mo. Yung panahon kung kailan pinakamaraming bumili, ibig sabihin nung performing ka at its best, pwede mong chopin yun. Chop mo. Tapos, edit mo ng konti, CapCut lang. Tapos, upload mo ngayon, samahan mo ng yellow basket. Ngayon, pag nag-viral ngayon yun, ang dami mo ngayong komisyon. Walang tax yun. In case hindi nyo alam, walang tax yun. Diretso sa bulsa mo yun, diretso sa Gcash mo. Yung mga nagti-TikTok affiliate dito, maraming nagti-TikTok affiliate dito. Ayun, nasagot ko. Follow-up question, brother. Okay, thanks. Ito last question. Yeah. Anong klaseng believer ka? Monotheistic ka ba o ano? Naniniwala ka na dalawang Diyos? Hindi ko alam. Diretso. Kaya nga inaaral ko nga Islam eh. Kasi sa Islam kasi monotheistic sila. Isa lang, si Allah lang. Wala na iba. Sa Kristyanismo naman, merong Ama, Anak, Espiritu Santo. Tapos aking sinabi, kayo'y mga Diyos. So sa Biblia, marami. Sa Quran, isa lang. Sa diretso, hindi ko alam. Bakit? Tanong mo, bakit Chester, bakit hindi mo alam? Kasi sobrang dami ko kasing napagtiyaga ang basahing libro. Pagka marami kang nabasang libro, ikaw na rin sa sarili mo, marirealize mo, marami palang religious organization sa mundo. Sa dami ng religious organization sa mundo, alin dyan yung totoo? Mahirap namang sabihin na dahil Kristyanismo ang naunang dumating sa akin, biglang totoo na kagad ang Kristyanismo. Mahirap namang sabihin na dahil late na dumating sa akin ng Quran o ang konsepto ng mga Islam, mali yan. Bakit? Late na dumating yan eh. Kasi tinan nyo, hindi nyo napapansin. Ito, tema. Akin muna sandali atensyon yung Pilipinas. Sa akin lang muna sandali atensyon. Importante ito tungkol sa tungkol sa usaping kabilang buhay ito eh. Tinan mo, isipin mo yung konsepto na yung mga religion ng mga tao is greatly impacted by the geographic location of where this person initiated, where this person was born. Kung saan siya ipinanganak, kung saan siya nandun, kung ano yung religion na nakakapamarali dun sa lugar na yun, madalas na pagkakataon yun di yung religion ng tao. Tingnan mo, sa Greater Metro Manila, Greater Luzon area, kung hindi mo napapansin, ang majority ng mga nandito Kristiyano. Bakit? Nasakop tayo ng Kastila eh. Pero tignan mo, ang Mindanao, maraming parte ng Mindanao, Islam. So, ibig sabihin, pagka pala nabuhay ka sa Greater Metro Manila, there's a big chance na maging Kristiyano ka. Pag nabuhay ka naman sa Mindanao, meron ding malaking possibility kung saan ka nandoon at ang majority na nandun sa lugar na yun parte ng Islam, malaki possibility Islam ka rin. Lalo na pag nabuhay ka sa Middle East. Malaki ngayon ang porsyento ngayon na maging Islam ka. Bakit? Majority ng nasa Middle East, puro Islam eh. Diba? Ngayon, isipin mo ngayon, pag napunta ka naman ngayon ng India, malaki naman ngayon ang possibility, baka sumasamba ka rin sa baka. Bakit? Hinduism naman ang pinakamalakas dun eh.
Nepal naman, napunta ka Nepal, malaki rin naman ang porsyento na baka Buddhism ka. 'Di ba? Way of living. 'Di ba? Kada lugar na pinupuntahan mo, alam mo, Egypt ka, malaki porsyento nung panahon ng Egyptian Empire ay Egyptian gods yung sinasamba mo. 'Di ba? Nakadepende sa kung saan ka nandun, kung ano ngayon yung religion dun sa lugar na yon, malaki possibility na maging parte ka ng religion na yon. Without considering na sobrang daming religion sa buong mundo, ang mahirap niyan, mamali ka ng paniwala. Siyempre, mas maganda, mapatama ka. Paano ka mapapatama? Kapag ka dinamihan mo yung alam mo tungkol sa maraming religion, and then you figure out for your own. Alamin mo na sa sarili mo. Kaya ako pupunta Mindanao eh. Bakit? Mali ko ba? Baka mamaya hindi pala Kristyanismo totoo. Baka Islam pala. Di punta ako Mindanao, makakwentuhan ko ngayon yung mga taga ron sa Mindanao. Di ba? Maintindihan ko yung ano nila, yung religion nila. Kasi tinan mo, tatanong mo saan, bakit mo Chester kino-consider ang Islam? Hindi niyo ba napansin, ang mga pinakamatatapang pagdating sa religion, Islam? Hindi ako naniniwalang dapat lampayatot ka eh. Lampa ka pagdating sa paniniwala sa Diyos eh. Hindi ako naniniwala ron eh. Tingnan mo, yung Diyos ng Biblia dati, nagpapapatay pa nga yun eh. In case di nyo alam, yung Diyos ng Biblia dati, nagpapapatay yun. At pagka nagpapapatay, yung Diyos ng Biblia, bayan-bayan pinapapatay niya. Hindi tao-tao lang. Oo, merong mga pagkakataon na pinapapatay, specific na tao. Pero pag nagpapapatay yung Diyos ng Biblia dati, bayan-bayan pinapapatay niya. Naisipin mo yun, di ba? You have to put that into consideration kung Kristiyano ka. Dapat maintindihan mo kung saan nanggaling yung Kristyanismo. Saan galing ang Kristyanismo? Galing sa galing sa Judaismo. Na yung Judaismo na yun, offshoot ngayon yung Kristyanismo. Ang tanong nung isa, bakit sila pinapapatay? Kasi hindi naman kasi automatic na ang kamatayan ng laman diretsyong kamatayan na rin sa kabilang buhay. Ang pinapatay lang laman. Yun ang pinapapatay, laman. So kung alimbawa, parang katulad halimbawa nung Sodom at Gomorrah, although hindi naman pinapatay yun ng Diyos, na pinapatay sa mga tao niya, pero yung Sodom at Gomorrah, ang Diyos mismo gumuno doon sa lugar na yun eh. You have to put into consideration na may mga babae ron, may mga bata doon. Automatic bang lahat na agad ng tao na yun papuntang impyerno? Hindi. Bakit? May mga bata doon eh. Ano ngayon na ibig sabihin? Yung mga bata, alam mo na yun, sa Diyos yun. Pero because of practicality, because of other reasons perhaps as well, kailangan isama na rin yung mga yun sa pagpatay sa mga magulang nila. Bakit? Hindi mo naman alam kung anong sakit ang meron dun eh. Hindi mo rin alam kung anong klaseng ugaling ng mga tao ang meron dun. Pag isinama mo mga bata, tapos ipapasama mo sa mga tao ng Diyos, baka yung mismong traits ng mga tao ng Diyos mahalubiluhan, mahawa. Ang worst niyan, yung mga sakit makuha pa nila. Hindi mo naman alam eh. May katulad halimbawa sa, kung di ako nagkakamali sa Kanaan merong isang research na ginawa, basta nag-excavate sila dun sa isang lugar kung saan ipinapatay ng Diyos yung maraming mga tao. Bayan-bayan ang pinapatay ng Diyos. Ngayon, nag-excavate sila dun, tapos they have arrived to the conclusion na ang maraming tao pala dun sa lugar na yon may sakit. Tapos ang sakit, venereal disease, sexually transmitted disease. Kaya sinabi ng Diyos, huwag kayong mag-aasawa dyan sa mga taga dyan. Patayin nyo silang lahat, pati bata, pati babae, patayin nyo. Lahat ng mga tao ko na sisiping sa babae dyan sa lugar na yan, papatayin din. Bakit? Kasi merong possibility na venereal disease may venereal disease yung maraming mga tao ron eh. Check nyo, merong ganong research, merong ganong isang finding sa isa sa mga, kung di ako nagkakamali, Kanaan yata yun. Nakita ko yun, dumadaan sa YouTube ko yun eh. Ngayon, you have to put into consideration na yung Diyos ng Biblia, nagpapapatay din yun. Ganon din naman yung Diyos ng Islam. Bakit? Kasi kailangan mo talagang isama yun eh. Bakit kailangan mong isama yun? Kasi alam mo naman, may mga taong hindi talaga dapat nabubuhay dito, panggulo lang dito, istorbo lang. Mga rapist ng bata, yung mga siraulo na mga taong alam mo talagang pumasok, lumabas ng kulungan, talagang hindi talaga nagbabago. At makikita mo yan, may mga heinous crimes na ginagawa ang mga tao na pag nakaharap na sa korte yung mismong taong gumawa, sinasabi niya diretso, nag-enjoy akong patayin yung tao na yun. Yung mga ganong klase ng tao na kung pumatay ng kapwa-tao, talaga namang proud pa siya sa ginawa niya, naku putang ina mo, ilabas mo yan sa lipunan, maraming tao gagaguhin yan. Sobrang daming mga tao na gumagawa ng kalokohan na pumasok na ng kulungan, paglabas ganun pa rin. Pumasok uli ng kulungan, paglabas ganun pa rin. Pumasok uli ng kulungan, paglabas ganun pa rin. Yung mga tao na yun, alam mo, mas payapa ang lipunan nang walang ganung klaseng mga tao rito sa lipunan natin. Halimbawa, may anak ka, yung anak mo ni-rape, tapos regular na rapist na pala ng bata yung siraulo na yun. Yung ba, kailangan pa mabuhay dito? Hindi ako naniniwala sa ganun, brother eh. So ganun, diretso, sumasang-ayon ako sa death penalty.
Sumasang-ayon ako sa death penalty. Ngayon, tungkol dun sa tanong mo kung monotheistic ba ako o polytheistic o kung ano man, hindi ko alam. Diretso, hindi ko alam. Sasagutin ko lang sa'yo, hindi ko alam. I would like to think, sige, regarding na baka Kristiyano ako, pero baka mabahirang ko rin kasi yung konsepto ng pagiging Kristiyano pag sinabi kong Kristiyano ako. But naririnig mo sa bunganga ako, hindi naman Kristiyano yung bunganga ko eh. Di ba? Di ba? Alam mo, let's just put it that way na hindi ako mabuting tao. Let's just put it that way. I just want to put that out there na hindi ako mabuting tao. Ako, nagpipilit lang na magbagong buhay. Gusto ko lang maging mabuting tao. Ang pangarap ko, maging mabuting tao para baka sakaling may pag-asa ako sa kabilang buhay. Let's just put it that way. Yan ang sagot ko rin, brother. Follow-up question, go. Regarding dun sa mga sinabi mo na naniniwala ka sa capital punishment na death penalty. So, ano ka ba? Confident ka ba na yung judiciary ng Pilipinas is strong o matibay para bumalik yung death penalty natin? Kung-consider natin yung nangyari nung panahon ni Erap Estrada, yung kay Echegaray. Nung binitay siya, hindi naman pala ganun kalakas yung ebidensya na yun, na nang-rape talaga siya. Alam mo, diretso, brother, laging may pagkakamali ang justice system. Let's just put it that way. Laging may pagkakamali ang justice system kahit saan ka pang parte ng mundo. Lagi. Pero mas maigi na sa akin na merong napatay na tao na hindi sigurado kung siya ba talaga yung gumawa o hindi, para moving forward, lahat ng mga rapist ng bata, tigilan nyo yan. Ganun kasimple. Even better, wag na lang sumagi sa isip nyong man-rape ng bata. Bakit? Kailangan mo ng sample, brother. Kailangan ng sample. Ano ginagawa sa mga rapist ng bata? Ganun na lang. Anong ginagawa sa mga rapist ng bata? Ngayon, may mga pagkakataon, ang justice system, hindi lang naman sa Pilipinas pati sa Amerika Nakita nyo naman yung, 'di ba? Nakita nyo yung Sinilia Electrica doon, na batang 13 anyos. Kung nakita nyo yun, nasa TikTok yun, 13 years old na Sinilia Electrica, na merong possibility hindi niya naman pala ginawa yun. Tapos meron pa, yung isang babae, although hindi naman death penalty ito, pero merong isang babae na nagpanggap na ni-rape daw siya ng isang lalaki. Tapos, itong lalaki na to, nakulong for 12 years. Kasi parang, kung hindi ako nagkakamali, 40 years yung sentensya sa kanya. Sentensya sa kanya. Ngayon, nakulong siya ng less than 20 years. Kasi maganda yung track record niya doon sa loob. Wala ngayon masyadong maraming sakit ng ulo. Walang problema. Nakalaya siya less than 20 years. And then, sumalang ngayon siya sa isang programa sa television. Tapos, nag-sorry ngayon siya doon sa kung sino man yung itong lalaki at saka yung babae, sumalang sa programa. Yung babae nag-sorry dun sa lalaki. Mababalik mo pa ba yung panahon na yun? Pero, eto naman ang bottom line, simple. Pag nakita mo na may nakulong dyan, o nakita mo na may napatay dyan sa ganyang klase ng kaso, wag mo na lang gawin. Ganon. Wag mo na lang gawin. Bakit? Nakita mo na nga may napatay dyan di ba? Alam mo ng capital punishment yan. Ganon kasimple. Hindi naman ganon kakomplikado yun Tingnan mo, nung panahon ng drug war, may mga namatay na inosente. Tama? Ngayon, ang bottom line, nabawasan yung dami ng mga siraulo sa kalsada. Tama? Bakit? Nakakita sila sample Nakakita sila sample Kaya sabihin mo, sumasang-ayon ka pala, Chester, na merong inosenteng madamay. Hindi ganon, tanga. Pipiliin natin ng maayos. Ngayon, kung magkamali man dun sa pagpili, nangyayari talaga yun. Pero tama ba na magkamali sa pagpili? Mali. Kaya nga dapat, ayusin muna yung utak ng mga judge. Hindi pwedeng judge mo addict. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Sige, change topic tayo. Minsan ba sumagi ba sa isip mo na yung religion ay nanggaling lang sa isang evolution ng philosophy at ideas? At saka yung lost years of Jesus na 18 years na hindi na isulat sa Bible. Si Jesus ba ay nagsusuri at nag-aaral ng iba't ibang religion katulad ng Buddhism? Diretso, sabi lang naman nila yung lost years na yun. Hindi naman totoo yung lost years na yun. Hindi ako, eto. Sumagi din sa isip ko yun na baka philosophical lang yan, na baka mind control lang yan. Yeah. Naiintindihan ko yun naiintindihan ko yung ganung parte Pero, mahirap kasing paniwalaan na bumuo lang sila ng religion just for the sake na mind control lang ang tao. Bakit? Kasi there's always politics. Andiyan naman ang politika para gumawa niyang mind controlling na yan. At maraming iba't ibang paraan para gumawa ng mind controlling. Pero yung konsepto ng religion,
it makes sense in the sense that you are believing in a higher being, higher than yourself. Bakit? Kasi merong higher level of consciousness eh. Yung konsyensya mo, paano ang paliwanag nun scientifically? Na kahit nasa ang parte ka ng mundo, kahit nasa ang bundok ka pa, alam mong hindi maganda na pumatay ng kapwa-tao. Alam mo rin hindi magandang magnakaw. 'Di ba? Na kahit sa mga hayop, makikita mo talaga yan. Saan galing ngayon yung konsepto ng konsyensya? Saan galing ang konsepto ng buhay? Saan galing lahat ng mga bagay na umiiral? So dun sa konsepto na yun, there may be some truth to the concept of religion thinking that there's also a concept of a creator. Dun sa konsepto na yun, safer na maniwala kang baka merong Diyos eh. Safer na maniwala ka baka merong Diyos. Baka meron ding tamang religion. Diba? Mas safe yun na maniwala ka versus completely wala ka talagang paniniwala tapos yung iniisip mo na lang na mind controlling lang lahat yan. Lahat ng religion sa mundo 100% mind controlling. Tapos walang Diyos. Eh pagdating mo sa kabilang buhay tapos may kabilang buhay pala, paano ka? 'Di ba? Kailangan mo ng insurance, brother. You have to save enough good works para sa kabilang buhay, baka kasi sakaling meron palang kabilang buhay. And that makes sense. On a practical standpoint, nagma-make sense na isipin mong baka merong Diyos versus hindi ka na lang naniniwalang may Diyos. Tapos, eto mabigat, pinaniwala mo pa ibang tao na wala talagang Diyos, tapos pagdating mo sa kabilang buhay, leader ka ng mga taong naniniwalang walang Diyos, patay ka. Patay ka. Yung mga taong nadaya mo, naniwala rin baka walang Diyos, baka may pag-asa. Pero ikaw na naging leader ng mga tao na yon, ay naku, delikado ka rin, brother. Delikado yung konsepto na ganun. So I would always want to think of a level of practicality na practical akong mag-isip na baka kasi merong kabilang buhay. 'Di ba? Baka may kabilang buhay, baka may Diyos, baka may anghel, baka wala. Hindi ko alam. Pero diretso, mas safe na maniwalang meron. Kasi kung sakali mang wala, the end, 'di ba? Nasayang lang yung 15 minutos ng buhay ko o 1-2 oras para mag-live, makagawa ng mabuti sa kapwa-tao dito. 'Di ba? The end, walang kwenta lahat. Pati yung mabuting ginawa mo, walang kwenta. Yung masamang ginawa mo, wala rin kwenta. Bakit? Kasi wala naman palang kabilang buhay. Pero kung meron, at least may naitabi ako. Di ba? Ganun lang yun eh. Practical lang ako, brother. Gets mo yun? Isa pa pala. Yung tanong mo pa pala tungkol dun sa lost years. Hindi ako naniniwala nun sa lost years eh. Bakit? Kasi kababasa ng Biblia, research. Nakuha ko rin kung nasa yung lost years na sinasabi. Wala naman talaga lost years eh. Yung 13 anyos siya, papuntang 30 anyos. Lost years daw. 12, ganun. 13. Lost years. Hindi naman lost years. Makikita mo eh. Bakit? Ano ginagawa niya? Nagkakarpintero. Paano ko papatunayan nagkakarpintero? Karpintero tatay niya eh. Tapos, isa pa, yung mga Hudyo, nakita siyang nangangaral, tapos nagulat sila. Paano nakakaalam ng karunungan tong tao na to? Gayong wala naman siyang, itong taong to, hindi naman nakapag-aral kailanman. Paano mo ngayon masasabi, categorically, na as if parang lanos mo na yung buhay ni Kristo, na hindi pala siya nag-aral, kung nawala pala siya. At kung nawala siya, bakit naman hindi sinabi sa Biblia nawala siya? Biro mo, 4 na tao yun nagsasabi. 4 na tao nagsasabi. Di ba? 4 na tao nagsasabi, parang 12 anyos, 13, ganun, may milagro, bla bla, punta sa templo, tapos nawala daw, sabi ng mga tao. Paano nawala? Hindi sinulat ng mga apostol? Sinulat. Sino nagsulat? Andun, basahin mo sa Biblia, nakasulat. Hindi ba ito yung alwagi? Ito yung anak ni Jose at saka ni Maria? Paano nakakaalam ng karunungan ng taong ito, samantalang hindi siya nag-aral kailanman? Hindi naman nila masasabi na hindi nag-aral kailanman kung hindi nila nakita yung buong buhay niya at nag-aral pala siya papunta sa ano. Sabi ng iba, pumunta daw ika ng India, nag-aral dun, nag-aral sa India. Okay, sige. Sabi mo yan kwento mo yan eh. Pero yung kwento ng mga Hudyo, hindi ganyan. Ang kwento ng mga Hudyo, nagtataka sila paano nakakaalam ng karunungan, hindi ba sabi ito yung anak ng alwagi? Ano ginagawa? Nag-aalwagi. Di ba ito yung alwagi, anak ni Maria at saka ni Jose? Hindi ba ito yung karpintero? Paano nakakaalam ng karunungan to? Hindi naman to nag-aaral kahit kailan eh. Yun ang sagot ko ron, brother. Nagkakarpintero siya. At logical naman yun kasi karpintero tatay niya eh. Di ba? Follow-up question, brother. Sige. Atalas na. Regarding dun sa sinasabi mo na practical, mas practical na maniwala na may Diyos kaysa pagpakasakali na wala. Yun ang sinasabi mo kanina. Which is parang contrary doon sa sinasabi sa talata ng Santiago 1:27 na may pure religion.
Sinasabi sa Biblia Tama naman. na dapat aniban ng tao. Paano kung mali pala Biblia? Di ba? Gets mo yun? Paano kung mali pala Biblia? You have to open yourself to that possibility. Di ba? So, isipin mo ngayon yung konsepto na, okay, kunyari mali Biblia, paano? At Quran pala totoo. Di ba? Paano ngayon kung mali pala ang Biblia, mali pala ang Quran, ang tama pala Shintoism. Ang tama, Taoism, ang tama, Buddhism. Di ba? Ako, binasa ko na lang lahat. Gano'n na lang. Binasa ko na lang lahat. Tapos meron akong sarili kong paniwala. Siyempre, malabo naman na mapatama ako sa paniwala ko. Pero babaka sakali na lang ako sa kabilang buhay. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Yun ang dahilan kung ba't hindi ako nagpo-promote ng religion. Kasi mamaya, promote ako sa inyong religion, tapos mali pala ako, dinadala pa kita ngayon sa impyerno, sisihin mo pa ako, kasalanan ko pa ngayon yan. Yan yung bagay na hindi ko talaga papangasan, derechahan. Hindi ko papangasan niya na magpo-promote ako ng isang religion. Kasi wala naman akong malay eh. Okay, baka nga tama ako. Paano kung mali pala ako? Tapos ang dami kong napaniwala. Diba? Ako, nag-iingat lang ako, brother. Mas maigi na lang gumawa ko ng mabuti para sa kapwa-tao ko. Sabihin ng iba, hindi ka, kailangan dito ka sa religion na to. Bala ka sa buhay mo, trip mo yan eh. Diba? Ganun lang naman yun eh. Then, pasok ka doon sa religion mo. Okay, congratulations sa'yo, meron ka ng paniwala. Ito problema mo, lahat ng tao sa mundo may kanya-kanyang paniwala. Ito pa problema mo, lahat ng tao sa mundo na may kanya-kanyang paniwala, sigurado silang lahat sa pinaniniwalaan nila. Tignan mo. Tignan mo, pakita ko sa'yo pakita ko sa inyo. Tama. Just so you understand what I mean. Islam, Muslim, akin muna atensyon. Sa inyong mga Muslim, diretsahan lang, naniniwala kayo si Allah tama, di ba? Meron pa bang iba pang tama bukod kay Allah? Sagot lang, yes or no. May iba pa bang tama bukod kay Allah? Ayan, see? Tama, wala na. Kita mo? Yan, nakikita mo mismo. Wala, si Allah lang. See? Kita mo? Ayan, nakikita mo mismo. Tama? See? So, ano ibig sabihin? Naniniwala pure-heartedly ang mga Muslim na walang duda sa isip nila si Allah totoo. Tama? Ngayon, eto naman ngayon. Kristiyano, eto naman. Kristiyano, akin muna atensyon, Kristiyano. Sa mga Kristiyano na nakikinig ngayon, meron pa bang ibang tama bukod sa Diyos Ama na tatay ni Kristo at saka si Kristo at saka sa Espiritu Santo? Meron pa bang ibang tama? Yes or no lang? Ayan o, see? Ayan, Kristiyano naman yan. Kristiyano naman yan. Tama? Nakita mo? So ano ngayon ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ngayon, kahit Shintoism ang tanungin mo, sa kanila wala na ibang tama bukod sa mga Diyos nila. Taoism ang tanungin mo, wala ibang Diyos na tama, sa kanila lang. Yung Egyptian Empire na may sariling mga Diyos, paniwala nila, sarili nilang Diyos yung tama. Ano ibig sabihin? Lahat ng religion naniniwala yung Diyos nila tama. Ako, suriin ko na lang lahat. Gano'n na lang, isa-isahin ko ngayon lahat ng religion. Diba? Doon sa ganong konsepto, makakapili ngayon ako ng para sa akin. Kasi malay ko, baka mali pala ako, diba? Bakit? Sa mahabang panahon, nandito ako sa Metro Manila Ano mayor parte ng religion dito sa Metro Manila? Kristiyano. O kaya nga ngayon, naiintindihan ninyo ngayon kung paano alam ko Biblia. Nakakapag-cite pa nga ako katulad ng talata na sinabi mo Ang dalisay na relihiyon ay ito, dalawin ng mga babaeng bao sa panahon ng kanilang kapigatihan at pag-ingatan ng kanyang sariling walang dungis sa sanlibutan. Di ba yan? Eksakto yung nakasulat doon. Kabisado ko nga yung mismong talata Diba? Bakit? Ang tagal kong Kristiyano Ang tagal kong Kristiyano. Ngayon, sa mahabang panahon, Kristiyano ko. And then, na-open ngayon yung pintuan sa akin ng karunungan. Na marami palang iba't ibang religion sa mundo at kada religion sa mundo, paniwala nila sila tama. So ngayon, it's about time na makita ko naman yung iba-ibang mga paniniwala bukod sa mga bagay na pinaniwalaan ko na ang dahilan kung bakit ko pinaniwalaan yon kasi nabuhay ako sa isang lugar kung saan ang majority ng mga tao nandun sa religion na yun. Baka mali ako. Kasi tingnan mo ino-open mo yung possibility, ino-open mo yung sarili mo sa possibility na kapag binuksan mo yung pinto na yon, rabbit hole yan. Malalim-lalim yan na pag-aaral. Ano ngayon na ibig sabihin? Dahil malalim-lalim na pag-aaral yan, eto na ngayon. Eto pinakamasarap na parte. Marami ngayon akong oras. Di ba? Marami akong oras para pag-aralan yung iba-iba religion na yan. Tamo? Bakit? Retired na ako Since 28 anyos ako, retired na ako. Maligaya na ako sa buhay ko since 28 years old ako Diba?
Na-testing ko na lahat ng gusto ko matesting sa buhay. Eh, di ba, yung material things, it doesn't entice me much. Lalo na kapag tumatanda ka na. Maliban na lang siguro, hindi mo pa natetesting yung mga pinakamahal na bagay ng buhay, maintindihan kita. Diba? Hindi ka pa nakakain sa 5-star restaurant, hindi ka pa nakaka-Starbucks, ganun. O kung ano man yung mahal na kape na parang tae daw ng ano. Alam mo yun, brother, nakatikim ako nun. Tangin naman, normal lang naman. Wala namang out of the usual. Yung tae ng tawag doon. Yung musang. Yung tae ng musang. Na kape, alamid. Oo. Putang inang napakamahal ng putang inang yun. Pagtikim ko, putang inang, parang konti lang diferensya nito sa Nescafe ah. Konti lang diferensya sa ano. Medyo creamy nga lang talaga. Siguro galing sa tae kasi yun eh. So brother, you are falling in the category of being an omnis. Bahala ka na kung anong tawag mo sa akin. Ganoon na lang, bahala ka na kung anong tawag mo sa akin. Kasi hindi ako masyadong mahilig mag-self-diagnose ng sarili ko. Diba? Bahala ka na kung anong tawag mo sa akin. Monotheist, polytheist, omnist, agnostic. Bahala ka na kung anong trip mo. Ganoon na lang. Kasi, alam mo, diretso ako kasi naghahanap ako ng totoo sa buhay. At minsan may mga pagkakataon na yung akala kong totoo, minsan nasusupersid pa. Minsan, nagpapalit din ako ng opinion every now and then pagka may natututunan akong bago. Isa sa mga pinakamalalaking opinion na napalitan sa akin recently lang. Bago lang ito. Naaalala nyo yung panahon kung kailan sobrang tapang ko sa social media tungkol sa mga pa-poverty porn? Parang sa akin, nakakadiri yung mga tao nagpa-poverty porn. Ganon eh, ganon. Eventually, paglipas ng panahon, I have looked into that concept. And I think, mas okay na yung mag-poverty porn yung isang influencer kesa naman ang pinopromote sugal. Kasi ano ba nagiging epekto? Yun ang tinignan ko eh. Kasi, sige, poverty porn. Ano ngayon na nangyayari pag nagpa-poverty porn? Tumutulong ka sa tao. Tapos, yung tinutulungan mo, nakikinabang ba? Oo, nakikinabang. Bakit? Nakatanggap ng ganansya eh. Di ba? Nakatanggap ng pera, nakatanggap ng kung ano man. Tapos, ano ngayon na mangyari? Dahil poverty porn yun, binidyohan mo yung tao. Tapos pagkatapos mong videohan, ano ngayon mangyayari? Upload ngayon sa social media. Pagka-upload ngayon sa social media, syempre, mas malaki ngayon ang kikitain mo. Bakit? Syempre, pinanood ng mga tao eh. Tapos, may monetization ka, mas malaki ngayon yung kikitain mo kaysa dun sa ibinigay mo ron sa tao na yun, 1,000 o 2,000 o basket ng kung ano man. Diba? Mas malaki yung kikitain mo ron. Ngayon, is that a bad thing or a good thing? Ako, diretso, hindi ko na alam ngayon. Dati, diretso, masama yan. Masama yan. Pero ngayon, makikita mo kasi yung konsepto na ano bang epekto nun sa mga nakakapanood. Ang epekto sa mga nakakapanood, ginagaya nila yung napapanood nila. Mas okay na sa akin na ang gayahin na lang ng mga tao, tumulong din sa kapwa-tao. Kasi sigurado, meron diyang mga gagaya na hindi tututukan ng camera. Sigurado yun. Kasi yung mga kalokohan niyang prank-prank, may mga gumagaya, hindi naman tinututukan ng camera. As in, pinaprank lang talaga nila yung kung sino-sino. Diba? Mas okay na sa akin na ang gayahin ng mga tao yung pagtulong din sa kapwa-tao. Ngayon, ang Diyos na lang ang bahalang humatol pagdating sa paghukom kung tatanggapin niya ba yun o hindi. Ayun, recently, nagbago pananaw ko dyan eh. Mas okay na pala sa akin yun kasi nakita ko yung epekto ng Nakita ko yung epekto ng sugal. Pagpopromote ng sugal, pagpopromote ng kalaswaan, pagpopromote ng kalug-kalug ng suso, tuwad-tuwad, Tony Fowler, di ba nakita ko yung epekto nun eh. Ngayon, makikita mo rin naman yung epekto nung pagpa-poverty porn na merong mga tao na nagluluto na sobrang dami. Katulad may nakita ko para sa Middle East yata. Luto siya sobrang dami. Tapos yung niluto niya sobrang dami, ang dahilan kung bakit siya nagluluto ng sobrang dami, kasi merong iba din na nagluluto ng sobrang dami, tinatapon lang. Nilalagay sa toilet bowl, kakainin nila sa toilet bowl, ganun, kadiri talaga. As in, tapon talaga yung pagkain. Itong babae naman na to, nagluluto din siya ng sobrang dami. Tapos pinapakita niya ngayon doon sa isang pagkakataon na merong mga tao na nagluluto ng sobrang dami, natatapon lang yung pagkain. Yung niluto niya sobrang dami, pinapakain niya ngayon sa mga mahirap. Mas okay na sa akin yun. Kahit poverty porn pa yun, kahit kumita ka pa ron, bala ka na. Ang Diyos na lang magsasabi nung kung tatanggapin niya ba yun o hindi. Pero sa akin, ang pinaka bottom line, nagbago ang pananaw ko. At normal na nagbabago ang pananaw ko every now and then kasi tumatanda ako. Isa sa mga magagandang bagay ng pagtanda yan, brother. Yan ang isa sa pinakamagagandang bagay ng pagtanda. Yung isip mo lumalawak tungkol sa maraming bagay ng buhay. Lalo na kapag regular na nag-uusap-usap ang mga tao, tapos nandun ka sa usapan na yon tungkol sa maraming bagay ng buhay, yun nga yung na-enjoy ng mga tao rito sa live ko eh. Yung dami ng mga bagay na napag-uusapan dito sa live ko lang na hindi napapag-usapan sa ibang mga live. Tama, pakita ko sa inyo ha. Pilipinas, sa akin muna sandali atensyon.
Ilan sa inyo yung mga andahilan kung bakit ka nag-aabang sa live ko dahil may bagong bagay kang maririnig? Type yes. No, pakita ko lang sa'yo. Yung excited ka na may bagong bagay ka na matututunan, may bagong bagay ka na maririnig, na mga bagay na alam mo hindi napapag-usapan masyado sa lipunan. Yan, kita mo? See? Kita mo? Ayan, yan na mismo. Yan na mismo. Dahil ba yan matalino si Chester? Siguro partly yes. Pero ine-entertain ko rin kasi yung iba't ibang mga idea. Ine-entertain ko yung iba't ibang mga ideas. Halimbawa, yung idea na baka kasi walang Diyos. Diba? In-entertain ko rin naman yun. In-entertain ko rin yung idea na baka mali ang Kristyanismo, baka mali ang Islam, baka mali ang Shintoism, baka mali ang Buddhism, etc. etc. Ganun. Ine-entertain ko yun eh. Bakit? Kasi I would like to keep an open heart, an open mind, na buksan ko yung sarili ko for criticism, including the things that I believe in. Kasi paano mo malalaman na totoo yung pinaniniwalaan mo kung hindi mo naman yan naikumpara sa ibang mga paniniwala? Tingnan mo, karamihan ng mga tao na naniniwala on a very specific religion, hindi nila naikumpara yung religion nila sa ibang mga paniniwala, tas yun na rin ang dahilan kung bakit hindi nila ine-entertain yung ibang paniniwala kasi natatakot sila dun sa konsepto na baka kasing mapatunayang mali sila. Ako naman, andun ako dun sa excited ako na mapatunayang mali yung mga bagay na pinaniniwalaan ko. Bakit? Kasi dun mapapatama yung paniwala mo eh. Kasi oo, there is that possibility na andun din tayo sa isang possibility na baka mali ako, baka mali ka rin. Baka parehas tayong mali. Mas magaling ka lang magpresenta kaysa sa akin. 'Di ba? Hindi niyo ba naisip yung ganung konsepto na may mga pagkakataon na iniisip mo na yung isang religion na yun mali. Ngayon, ikaw ngayon, hindi mo na in-entertain yung idea galing doon sa isang religion na yun. Bakit? Magaling magsalita eh. 'Di ba? Alam mo matatalo ka lang sa debate eh. Pero for all you know, alam mo sa isip mo mali siya, hindi mo nilabanan ng debate, wala kang mali ka rin pala, parehas lang pala kayong mali. 'Di ba? No, hindi niyo napansin? Hindi niyo napansin, ang daming religion nagdedebate-debate. Nakita niyo 'yan. Sa mahabang panahon, mahabang panahon bago pa dumating si Kristo, matagal lang nagdedebate ang mga religion. Pero dahil, because of the power of the internet, makakapanood ka ngayon sa social media, lalo na sa YouTube, ng mga debate ng mga religious organization. Alin dun sa mga religious organization na yun ang tama? Under Christianism pa lang, ang dami na nun, brad eh. Ang dami na nun. Under Christianism pa lang yun. Hindi pa natin pinag-uusapan yung under ng denomination ng ng Islam, na merong Shia, merong Sunni at meron pang iba pang mga denomination sa Islam. 'Di ba? O ngayon, tingnan mo, alin ngayon dun sa mga yun ang tama? Hindi ko alam. Ang sagot ko, hindi ko alam. I will do my own research para makita ko silang lahat. And then I will arrive to a conclusion para sa sarili ko. Pero hindi yun para i-promote ko sa iyo kasi mamaya mali pala ako. Mali ka nga. Pero mali din ako. Parehas pala tayong mali. Diba? Gets mo yun? Gets mo yun? Yun ang sagot ko ron, brother. Follow-up question. Oo, brother. Ganito lang kasi ako dati dati rin kasi yung kaanib ng isang religious group. Pero noon nakikita ko sa ginagawa ng leader namin, umalis ako. Pero nawala yung paniniwala ko sa Diyos noon eh. Pero once na may yung kamag-anak ko, yung kaibigan ko na nakulam, nasaksihan ko talaga na sumuka siya ng pako at saka ng mga insekto. Ginagamot siya. Sabi ko, Pa-testing mo nga sa akin yun. doon parang na-reinforce yung paniniwala ko na merong mga bagay na hindi mahirap may paliwanag ng science. Ako, Tinatawag na gusto ko muna metaphysics manawagan. na Ako mananawagan ako. Yung mga marunong mangkulam, testing nyo nga sa akin. Minsan lang naman ako mag-request sa inyo, di ba? Yung mga marunong mangkulam, testing nyo nga sa akin. Gusto ko ma-testing makulam. Makapag-request lang ako sa inyo, lalo sa mga minsan kasi fans ko. doon, Gusto ko yun, testing nyo sa akin. Testing nyo sa akin. Gusto kong matest. Siyempre, huwag nyo naman akong patayin sa kulam ninyo, di ba? Pero gusto ko lang malaman kung ano mangyayari pagka sumuka ako ng pako. Kasi may mga iba na babalitaan ko, meron talagang daw ganun eh. Ako gusto ko matesting yun, personal. Gusto ko makitang sumuka ako ng pako. Kasi so far, ang naranasan ko pa lang, sumuka ng hotdog. Kahit wala naman akong kinaing hotdog. Hindi ko alam ba't ganun eh. Ito naman, pansinin mo. Pag nagiinom kayo, pansinin mo, yung mga tropa ninyo, kahit wala ka naman kinaing hotdog, may hotdog. Laging merong parang kulay pula na hindi mo alam kung ano yung kung bell pepper ba o hotdog. Wala. Ewan ko, sobrang dalas nun. Hindi nyo pa nararanasan yun. Ayan, ano mo, confirm hotdog.
Hindi, ewan ko, hindi nyo pa ba nararanasan yun? Yung uminom ka sobrang dami, tapos nagsuka ka, tapos pag suka mo may hotdog, tapos magtataka ka, wala mo naman nakain hotdog, anong kulay pula na to? Hindi naman bell pepper yun. Mukha ba sa mga hotdog siya? Gano'n. May kulay pula. Doon sa mga marunong mangkulam, mananawagan ako. Pa-testing nga ako ng ulam na yan. Ako targetin ninyo. Kung ano yung kailangan nyo, picture, ganon. Makakukuha nyo naman sa internet lahat yan eh. Gusto nyo yung buko, bibigyan ko kayong buko, punta lang kayo rito. Pero gusto ko mga testing yung ulam na yan. Kulamin nyo nga ako, testing lang natin kung gagana. Hindi, seryoso. Hindi ako nagbibiro. Seryoso yun, testing natin kung gagana. Testing lang natin kung gumagana yung suka. Ay, yung suka. yung kulam. Yung kulam, testing natin kung gumagana yung kulam. Walang biro yun, walang biro. Punta kayo dito, kahit di na natin document, ano lang, umaga for my personal entertainment lang yun, na ma-testing ko lang na kinulam ako minsan panahon. Kasi iniisip ko magandang hanap buhay yan, ha? Tangina, Brad, supply and demand. Sino yung konsepto? Sobrang daming taong nagtatanggal ng kulam. Ang dami-daming albularyo na nagtatanggal ng kulam. Pero halos walang nag-o-offer ng serbisyo na mangkukulam ka. Wala akong makita. Ang tagal ko na nag-aanap ng ganong serbisyo. Saan ba dito may mangkukulam? Wala talaga. So alam mo yung supply and demand, ang daming nakukulam, ang daming parang may mga parang inaaligang espiritu, may mga kalmot, bla bla, lumalabas na pa ako. Kung ano man yung nangyayari, may mga insekto pa sa mga sugat, ganun. Ang daming nakukulam allegedly. Pero halos lahat na lang nagtatanggal ng kulam. Wala kang makitang serbisyo na ng kukulam talaga. Tangin, ang ganda ng supply and demand, Brad. Oo, di ba? Idol, meron kasi ano sila parang ano sila Ilapit secret mo nga ako. society, Ilapit parang mo ako. black market. Ilapit mo ako sa kanila. Sabihin mo mo, Pero wala. kulam nila ako, ganun. Wala akong alam pero yung mga lihim na kaalaman nila pinapasa lang din nila sa Meron din ako nun may ano. Testing nila kung aling kapangyarihan ng mas mabisa. Yung kanila o yung sakin. Pero generally, yung mga ganung bagay, nakakapagpatibay sa paniniwala kung may Diyos pa rin. Meron pa ding entity na higher entity. Sabi nung isa, gayuma yata yun. In love ka ba sa akin? Anyways, okay ka na, brother? Okay na brother, salamat. Sige, Okay, bye-bye. thank you very much. Salamat. Sige. Sige, ingat. Naka. Nagsimula na yung ulam. Yung acid ko tumataas. Baka may maisuka akong pako. Testing lang. Susuka ako. Okay, sige, next na tayo. Last na pala to. Isang oras na pala ako mahigit eh. Mamaya maban na naman to eh. Yung isang TikTok ko naban na eh. Last na to. Natulog ka na, brother? Okay, nakatulog na siya. Naghihilik. Okay. Tata, Bentins. Gago na to. Ang taba ng utak na itong impacto na to eh. Kulam idol pag jajabo lang kanila. Ay, nako. Wala si Bentins. Next. Ito, si Mac. Lahat si Bentins. Last question. Sana medyo maganda-ganda para maganda ending natin. Brother, good morning. Taga saan ka? Brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taga saan ka, brother? Tapos, Okay. Ano tanong mo, brother? ano po, exact ng religion niya, boss? Hindi ako nagde-disclose, brother. Kasi, yun nga, gaya nga na sabi ko kanina, mamaya mali pala ako, madamay pa kita. Kasi sigurado pag nag-disclose ako ng kahit na religion, surefire, may lilipat dyan eh. Diretso, ayoko ng ganong bigat ng kalooban. So mamaya mali pala ako, tapos nadamay pa kita, kasalanan ko pa. Hindi lang naman tungkol yan sa'yo eh. Maraming nakikinig, maraming nanonood sa akin. Sigurado may lilipat dun sa kung ano man yung inendorso kong religion. Kasi parehas ng konsepto ng pagpopromote ng politiko yan eh. Yan yung bagay na talagang lalo religion, di ko papangasan yan, brother. Dapat daw maban ka dito. Akit na kita. Nadine, sige, akit ka rito. Walang option para i-akit ka. Wala, duwag. Duwag yung Nadine. Duwag yung Nadine.
Anyways, yun yung sagot ko ron, brother. Follow-up question. Pero sa ngayon, boss, ano yung, kumbaga, yung, ano ngayon? Ano ka ngayon bilang nananampalataya ng Muslim or Gusto kong sabihin nasa labas ako nun ng Muslim at saka ng Kristyanismo. So far, yun lang. Yun ang masasabi ko, pansamantala. Pansamantala. Kasi, syempre, later part, magkakaroon din ako ng sarili ko. Pero, not at the moment. At saka, lalo na hindi ko i-disclose yun sa social media. Kasi nga, gaya nga ng sabi ko, mamaya, mali pala ako ng paniwala. Sinabi ko kung ano paniwala ko. O hindi naman katakataka na may mga tao lilipat doon sa religion eh. Tapos, sablay pala ako. Diba? Walang maniniwala sa'yo, palamura ka kasi. Huwag ka mag-alala. Kahit naman walang maniwala sa akin, wala man akong pakialam eh. Pero ito malupit. Sa mga naniniwala sa akin, ni kalingkingan ng mga naniniwala sa akin, wala ka nga nun eh. Sa'yo walang naniniwala. Tinan mo, nandito ka sa live ko. Tinan mo, pag ikaw yung nag-live, walang naniniwala sa'yo. No, Nadine. Live ka nga, dali. Tinan natin kung may maniwala sa'yo. Anyways, follow-up question, brother. okay na sa akin yan, boss? Okay. Yeah, thank you very much, brother. Sige. Next time. Pilit na pilit daw sumikat. Tanga, matagal na akong sikat, leche. Saan ka ba nakatira? Sa bundok? Tanginan to, matagal na may social media, tanga. Tignan mo sa Facebook, yung mukha ko nakakalat dun. Puro mga hindi ko na nga account yung mga yun eh. Chichester X dun, hindi sa akin yun eh. Pero 450,000 followers yun, hindi sa akin yun. Lods, good morning. Sabi niya, feeling sikat. Tanga, sikat talaga ako. Ikaw yung hindi sikat, gago. Anyways, Lods, go. Tanong ko lang, sir, nakagat kasi ako ng aso. Kailan ka kakain diaper? Putang ina mo naman talaga eh, no? Ang pangit ng trip mo, Brad. Putang ina mo. Putang ina mo. Naulaan ko na yung tanong mo bago mo pa itanong. Ano tanong mo? Yung totoo? Puta ka. Okay na, sir, okay. Pakyo ka, takina mo. Sige na, babay na. Next na tayo. Takina to. Last question mo, kaleche yan. Okay. Ito. Bakit po sinikang na baka napili mo? Kasi hindi ko talaga gusto yung konsepto ng pagluluto. Might as well makakain mo lang ako ng paborito kong pagkain gabi-gabi. Good evening, good morning, brother. Taga saan ka? Taga Quezon to, idol. Quezon. Okay. Ano tanong mo, brother? Tanong ko lang, idol, kung ano opinion mo dun sa yung Anunnaki. Oo, yung nakatira sa Nibiru. Na yun daw ikay nag-crossbreed sa mga unggoy dito para maging tao. Nabalitaan ko. Hindi ako naniniwala ron, brother. Mahirap paniwalaan yun eh. Kasi yung konsepto lang na yung mismong planeta nila, hindi mahagilap eh. Isipin mo, nakakakita na tayo ng hindi birong kalalayong mga galaxy sa universe. Doon lang sa Hubble Space Telescope, 13.5 billion light years away yung nakikita eh. Yung Hubble Space, James Webb Space Telescope, they're now looking into possibility na somewhere around 26 billion light years yung nakikita. Ngayon, tinan mo, sipin mo, sa layo ng nakikita ng mga tao, billions of light years yan, brother. Yung Anunnaki na yan, allegedly, nandito lang daw sa solar system natin yung planeta niyan eh. Yung Nibiru. Hindi nga mahagilap eh. Isipin mo yung konsepto na kung totoo yung Nibiru na yan, paano nangyari na advanced na civilization pala yan, hindi makita. Dapat, kung talaga sobrang advanced yung civilization mas advanced pa yan kaysa sa atin, dapat mailaw na planeta yan, parang katulad ng mundo. Itong mundo, pag lumabas ka sa outer space, makikita mo mailaw na planeta to, brother. Bakit? Meron na tayong light pollution eh. Maraming parte ng mundo na kapag ka madilim dahil gabi na, makikita mo talaga sa outer space, talagang maliwanag talaga sa outer space. Maliwanag na planeta yung mundo. Pero tingnan mo, yung Nibiru hanggang ngayon hindi makagilap. Tingnan mo, paano nangyaring hindi makagilap yung planeta nila? Nandito lang naman yan sa solar system. Sabi, pang 10 planet daw yan. Saan na? Hindi makita. Sabi, every 3,000 years, parang 5,000, parang ganun daw yung revolution yan. Yun ngang 13 billion light years, nakikita natin. Yung dulo nga ng Milky Way, nakikita natin. Yung gitna nga ng Milky Way, nakikita natin. Allegedly, meron daw black hole sa gitna ng Milky Way. Nakakakita na nga, may picture na tayo ng black hole. Pero yung planeta, hindi mahagilap, yung Nibiru.
Hindi makita yan ni Biro na yan eh. Pinahanap ng NASA yan eh. 'Di ba? Sa publiko. Tignan nyo yun, i-YouTube nyo yun. Pinahanap ng NASA yung ni Biro na yan sa publiko. Hindi makita. Hindi makita. Yun ang sagot ko ron, brother. Hindi ka panipaniwala kasi yung planeta nila hindi mahagilap. Although merong mga detalye si Zachariah Sitchin na na-decipher niya galing sa hieroglyph ng mga Sumerians. Pero yun nga lang isang pinakamalaking link niyang Nibiru na yan, hindi mahagilap eh. Yung planeta nila nasan? Nasa yung planeta? Ba't hindi makita? Tinaboy nila yung planeta nila pa. Ano ba yun? Gets mo yun? Gets mo yun? Medyo weird lang kasi. Sabi ito, nakakatawa to siya. Bobo talaga to si Nadine. Sabi, sikat daw siya pero 300 viewers lang. Tanga ka-algorithm ng TikTok yan. Tignan mo kasi yung mga pinost na mga video kung ilang libo yung nanonood sa akin na regular. 'Di ba? Syempre hindi mo nako-consider 'yon, 'di ba? Sa'yo nga ni isa wala nanonood eh. O ano na din. Palag na din. Ilan ang viewers mo na din? Ilan ang viewers? Wala. Bakit? Fake account ka kasi. 'Di ba? Gawa ka muna sariling pangalan. Nadine, gawa ka muna sariling pangalan. Bago ka mambash sa isang tao na alam mo sobrang daming viewers, gawa ka muna ng pangalan, bro. Gawa ka muna ng pangalan. Galing-galingan, dunong-dunungan, basyer-basyeran. Tapos pag inaakit mo, hindi naman umaakyat. Hanggang diyan ka na lang, Nadine. Hanggang diyan ka na lang. Follow-up question, brother. Ito, change topic tayo. Good morning, brother. Uy! About naman Thank you. Salamat pandesal at saka kape. May dumating. Uy! Oh, shoutout ko muna. Ayo, shoutout. Kanina ako nanonood sa'yo eh. Nanonood, nagdala sa akin ng kape at saka Salamat Diyan lang ako sa may, sa may San Roque. Lapit ka lang. O yung McDonald's. Lapit bahay. Thank you Salamat Bigyan na. Thank you Pandesal at saka kape. Mamayang gabi ko na tong kape. Pandesal ngayon muna. Iisip ko nga, bibili. Dadaanan kita kasi. Baka mamaya, nasa oras ng fasting ka pa rin. Mukhang ka pa naman. Wala pa araw eh. Waiting pa ako. Salamat brother Thank you Dito ka muna. Tambay ka muna dito. Patapos na ako. Neto lang ako. Last question na to. Sarap. Ano na din? Last question po. May sa'yo ba? May nagdadala ng pandesal? Wala. Basher. Bobong basher. Walang magawa Follow-up question, brother. About naman sa mga tatay na mas pinipiling masira yung pamilya para maano lang yung bisyo nila. Ang masasabi mo na idol? Tatay mo ba yon? Malakang kakilala. Huwag mo napansinin, brother, yung mga bagay na hindi ka naman apektado. Wala namang kinalaman sa'yo yun eh. Wala namang pakinabang sa'yo yun, brother. Kahit ano pang sagutin ko sa'yo, kahit ano isagot ko sa'yo diretso, wala kang mapapakinabang doon. Bakit? Hindi naman makakapag-advise sa kahit sinong ibang tao eh. Kahit sa sarili mo pang tatay, hindi ka makakapag-advise eh. Masabihin ko lang sa'yo diretso. Ayusin mo na lang yung buhay mo. Yung buhay mo yung atupagin mo, huwag yung buhay ng ibang tao. Ganun ka simple. Yung buhay mo yung atupagin mo, hindi yung buhay ng ibang tao. Kadalasan sa mga matatanda, hindi nakikinig yan sa mga bata. Dahil dunong-dunungan, galing-galingan eh, parang si Nadine. Sabi na Nadine, asa sa hingi. Ano ka, hindi naman ako nang hingi eh. May pumunta rito, nagbigay. Pero dahil sobrang tanga mo, akala mo ako yung nanghingi. Kahit naman manghingi ako, di ba? Sinong tao yung magta-travel ng gantong oras para pumunta rito para ibigay lang yung hinihingi ko? Di ba? Pero dahil tanga ka, hindi mo kasi alam yung pinag-aiba ng ibinigay lang versus hiningi ko. Hindi mo alam yun eh, di ba? Sobrang hina ng ulo mo, akala mo pag binigyan ka ng kahit na sino, hiningi kasi yun. Bobo ka kasi. Yan ang hirap sa'yo na din. Bobo ka kasi. Kaya ulitin ko, bobo ka kasi. Ulitin ko ulit, bobo ka kasi. Anyways, ngayon, dahil dyan, ako kakain muna. Bobo ka kasi. Nadine, ang sarap. Napakasarap na din. Ulitin ko ulit, Nadine ha. Bobo ka kasi. Ulitin ko, bobo ka kasi. Ano ka? Bobo. Okay. Follow-up question, brother. Go. Paano naman idol kung kunyari tatay ko pala yung ganun? Galingan mo na lang pwede sa kong buhay. gawin? Galingan mo na lang sa buhay. Subukan mo kumbinsi kung makukumbinsi mo. Pero generally, just be a fan of live and let die. Kasi as long as hindi ka naman pineperwisyo ng tatay mo, diba, pabayaan mo lang siya. Pag pineperwisyo ka, syempre, kung ano yung damage na magagawa sa'yo, lilimitahan mo. Lalagyan mo ng boundary.
Lagyan mo ng barrier. Subukan mong ipasok sa religion, baka sakali. Una ka munang pumasok sa religion, pag nakita yung pagbabagong buhay mo, ay, sama mo siya doon sa religion. Yan ang sinasuggest si Jordan Peterson eh. Si Jordan Peterson, yan talaga yung specialty niya eh. Yung addiction ng mga tao. Yan, diretso, subukan mo, baka sakaling gumana ng religion, pero ayusin mo na lang yung sarili mo, brother. Mas malaking ano yun, mas malaking bentahe na ayusin mo yung sarili mo kaysa problemahin mo pa yung problema ng iba. Bakit? Kasi pag nakita ng tatay mo na umaalago yung buhay mo, merong malaking possibility na magbago rin buhay ng tatay mo. Nakita ng tatay mo na yung pangarap mo natutupad mo, baka sakaling magkaroon din ng pangarap yung tatay mo. Or at least at the very minimal, maging proud siya sa'yo. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Parang malabo na kasi malabo niya na akong maabutan pag dumating na ako sa point na yun. It will never be too late. Pwede mong subukan. You can always try. At the end of the day, mahalin mo na lang yung tatay mo. Pwede mong kumbinsihin, pwede mong subukan yung iba't ibang paraan. Pero at the end of the day, tatay mo pa rin naman ang masusunod dun, hindi naman ikaw eh. Diba? Ganun yun. Matama. Ang magagawa mo, brother, yung sarili mo ayusin mo. Yung sarili mo ayusin mo. Kasi pag nakikita ng tatay mo na umaalago ang buhay ng anak niya, ng very minimal yung tulong na nagagawa niya dahil nga ang pera niya nauubos sa sugal o sa kung ano man trip niya, magiging proud siya sa'yo kasi nagawa mo kahit hindi siya masyadong nakatulong. Yan ang sagot ko rin. Follow-up question, brother. Yun na nga. Naban na nga ako. Sa TikTok. Kaya yung patapos na. Ako nga pala. Hindi tao kasi control. Ulitin ko lang na din, bobo ka kasi. Patapos na eh. Kakat ko na doon sa party na yun eh. Wala. Ganun talaga. Pag susog umakalog, lagi meron. Pag suso ko makakalog, okay lang. Pag nagme-make sense, Pag karunungan, hindi pwede. Gusto na yung mga nag-ano yun, cooperating. Yung bobo yung mga tao. okay. Anyways, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Dito na ako sa Facebook, sa YouTube. Kasi yung TikTok ko, naban na naman. Kailan ako makapag-live? March 28, 5:23 AM. Naban kasi ako sa Facebook ko. TikTok. O dalawang account ko ban. TikTok. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Kahit maban pa ako, kahit ayaw nila sa akin, okay lang. Mananatili pa rin akong nagmamahal sa inyo. Mahal na mahal kita, Pilipinas. Bye-bye. I love you all.